Ito na. Sila ang mag-lead ng prayer. Can you do it? Yung mga may mga kandila dito po sa harapan. Yung mga may kandila, yun po ang unang damputin. Isda! Walang problema, basta sa Netherlands. Makapunta man kami sa Netherlands. Tanong niya kung sino. Ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron man paparusahan, kung meron man tayong irereklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa local, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nilalahat. Marami po tayong mga kaibigan na mga uniform personnel, mga mababait. Pero hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo tinupad ang inyong pinanumpang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero, kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambaloslos, kay BBM, kay Lisa Tanas, animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpaan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Roa Duterte. Silang ho mga kapulisan ang nakikinabang sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, biglawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt program? Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang 10 taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabang dyan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilib pa ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karatig nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? Nakontrol niya yung mga namamatay. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin yan kay Tatay Digong. Alalahanin po natin ang kabayanihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong Dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binoto natin
Ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tinupad niya ho yan. Ano bang pangunahing tataporma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisang ikampanya siya at iboto kahit wala siyang pira? Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa droga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan, nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino galit na maraming namatay ng mga durugista? Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klase tao tayo ngayon under gobyernong pangag? My God, nagiging tanga ho tayo ngayon. Hindi ko ninalahat, pero animal. Ang henerasyon ito, ang henerasyong ito, under Marcos admin, henerasyon ng mga tanga at bobo, except sa mga matitino. Ba't ka pumayag? Ba't tayo pumayag? Nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte para sa ating mga Pilipino. Nakakalakad po tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag-snatch sa inyo? Wala. Meron bang mga snatcher dyan sa mga dip-dip panahon ni Tatay Digong? Wala. May tumatambay ba sa inyong mga kalsada na nakaupat? Bumutubad? Wala. Walang nagtatagay. Kasi nga, distrikto si Tatay Digong, ayaw niya ng ganyan. Nakinabang tayo doon. Binigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. Huy! Pilipino ho tayo. Nakinabang tayong lahat kay Tatay Digong. Suklian ho natin ang kanyang kabayanihan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal, at mga smugglers. Emal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Real talk po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo, lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Digong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan, sa kabila ng ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, at sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, inaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong, yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan, nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli nang pinanindigan. Pero bakit? Ito lang ba ang sukli ninyo? Tumayo po tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Mga retired personnel, militar, mga PNP. Duterte! 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 Hinahamon ko kayo. Ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas nyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Bukas, alas 5, wala nang uwian ito. Kung hindi kayo nag-uumpisa nito, kami na lang ang mag-uumpisa para sa mga duwag ng mga taga-NCR. Mahiya tayo sa Visayas at Mindanao. Tumutungo na ho ang kanilang mga puso. Walang uwian! Tulong po ang kanilang. Walang uwian. Lalaban tayo. Isigaw po natin. Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Duterte! 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 Maraming salamat po. Mamaya.